Alam mo, ilang metro lang mula sa simbahan ng Barasoain ay ang mansyon na ito. Dito may marker, dito raw pinanganak si Jose Cuangco na utol ni Antonio Cuangco na anak ni Melesio, isa sa mga anak ni Melesio, na kapatid naman ni Isidra. Pero mga kapatid, hindi kaya ito rin yung mansyon na sinasabi nila na dito raw nakikitulog si General Antonio Luna. May chismis pa nga noon na posibleng nagbunga ang pag-ibigan ni Isidra at ni Antonio Luna. Ayon sa dating kolumnista na si Larry Henares, ang ancestral house na ito ng mga Cuangco dito sa Malolos, Bulacan, ang nagsilbi raw dausa ng pagtitipon ng mga VIP ng Malolos Congress. Sinasabing nabuntis daw noon ni Luna si Isidra at itinago ang bata. Ang press release ng lola mo, isang Chinese mestizo raw ang ama. Pero siyempre, walang pangalan lumabas kung sino man yon. Namatay na lang daw ang sinasabing nobyo na Chinese bago pa man sila maikasal. Ang chismis, inampon ng kapatid niyang si Melesio ang bata para mapagtakpan ang nangyari. Sinasabi ng marami, in-adapt niya yon, ano? Para lang ma-save yung reputasyon ni Isidra. Kasi nung panahon yan, alam mo, very conservative ang mga tao kung single parang sira. So, pinaano dun sa pamilya officially. Tumandang mag-isa si Isidra, kaya nang mamatay sa edad na 93, ang naging tagapagmana niya ang mga pamangkin sa kapatid na si Melesio na sina Jose, Juan, Antonio at Eduardo. At ayon sa pananaliksik nila Henares, malamang ang isa raw dito ang anak ni Antonio Luna kay Isidra. Hinala niya, siyempre, walang iba kundi ang katukayang si Antonio Cuangco. In the first place, they have the same name, Antonio. And what better way to remember your lover except giving the name, the love child, same. Katakataka raw na sa lahat ng apat na magkakapatid, tanging si Antonio lamang ang hindi mahanap ang eksaktong detalye ng kapanganakan niya. Tila buradong lahat ng records ng bata, mapa birth o baptismal certificate pa. Marahil ito rin daw ang pagkakataong umalis sa Malolo si Isidra at tumungo sa Panikitarlac para maitago ang sikreto. We found the mausoleum of where every single person that was born into the Cuangco family were identified, even those that were miscarriage. But there was none of Isidra's child. There was none. Sa estima nila Henares, sa pagitan ng Marso 1899 hanggang Pebrero 1900, ipinanganak si Antonio. At kung babalikan, maaari sa pagitan nga ng 1898 hanggang 1899 nabuo ang bata. Sa mga panahong malimit si Luna sa Bulacan para dumalo ng Malolos Congress at lumaban sa giyera. Sabi nga nila kung ikukumpara mo raw si Antonio Luna at yung sinasabing love child nila ni Isidra Cuangco, hindi raw nagkakalayo ang itsura. At ito pa, yung mga sumunod na kaanak daw, mukhang namana ang henyo ng mga Luna. Mapapansin nga raw na sa litratong ito ay may pagkakahawig ang sinasabi nilang mag-ama na Antonio. Tanging si Antonio lang sa mga Cuangco ang may reverse widow's peak tulad ng kay Luna. Ang kilay naman pare-pareho makapal ang isa habang manipis naman ang kabila. Pati ang mata, kaparis din. At kapansin-pansin din na may pagkakahawig ang hugis ng kanilang mga labi. At kaiba sa tatlong kapatid na pawang business o abogasa ang tinapos, tanging si Antonio lang daw ang sumunod sa yapak ni Luna na maging doktor. This fellow is a pharmacist and a medical technician. This fellow is a doctor, and proudly so. But most important of all are the physical characteristics that could not possibly happen in a million years if they don't have the same DNA. Sa paghahanap nila Henares sa puntod ni Antonio Cuangco, sinasabing may kasama raw ito na isa pang bangkay. Pero ang isang katanungan din nila, hindi kaya ito si Antonio Luna? Lalo pat walang makapagsabi kung nasa na nga ba ang mga buto niya. We found there were two bodies. And I just keep it there. It's the yaya. Okay. He says, I know the Cuangcos. The Cuangcos are the most royal of all the goddamn families here. They won't allow a mere yaya to be buried with them. There must be something else. And that's where I said,
it must have been Antonio Luna. Hinala nila, maring ipinalipat daw ni Isidra ang mga buto ng mag-ama para kahit sa libingan ay makapiling man lang nila ang isa't isa. Sa pagkawala ni Luna, hindi na raw naibalik ang pera na para sana sa unang republika. Walang kahit anong record na napanumbalik ang pera ng revolusyon. Ito pang isang chismis dyan. Lalo raw lumawak ang yaman nitong mga Huangco nang sila ay makipagtulungan sa mga Amerikano, mga kalabang Amerikano. Kasagsagan noon ang paghahanap ng mga sundalong Amerikano kay General Emilio Aguinaldo patungong Palanan, Isabela. Tumigil raw ang hukbo ni General Arthur MacArthur sa bahay ng kapatid ni Isidra na si Melesio. Ang chismis, nag-alok pa raw ito ng matutuluyan sa isang kondisyon. Kapalit ng pagpapatuloy ni kina Arthur MacArthur, libreng pinaggamit sa mga Huangco ang mga tren upang magbiyahe ng mga bigas pa Maynila. At dahil libre o walang bayad ang transportasyon ng kanilang mga bigas, talaga namang big time raw ang kita no ng mga Huangco. Nako, nakikipagnegosyo sa dayuhang kaaway, para may tawag dyan. Ayon pa sa mga kwento, matapos daw ang digmaan sa pagitan ng mga Filipino at Amerikano, ginamit daw ni Isidra ang perang iniwan sa kanya ni Luna sa pagpapautang. Huwais din ang lola mo. Nung matapos ang gera, yun daw kayamanan ay ginamit ni Isidra sa paluwagan. Halimbawa, mangungutang ka sa kanya, pagkatapos hindi ka nakabayad, iilitin ang lupa mo. No? So, ang lupa mo ang nagsisilbing collateral sa inutang mo kay Doña Isidra Huangco. Pero eto pa rin ang tanong. Paano nga kaya kung mapatunayan na ang perang nagpalago sa yaman ng mga Huangco ay ang perang iniwan ni Antonio Luna kay Isidra Huangco? Meron bang mababago? Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.